Okay, good day everyone. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Marinais Powerhouse Team Review and Training Center. Okay, welcome participants. No? Do you hear me? Naririnig po ba? Thumbs up lang po kung naririnig po tayo ng maayos. Okay, sana lahat po thumbs up lang kung naririnig po ng lahat. Okay. Si Raymond, rinig po ba ako ni Raymond? Okay, sige. So, we are about to start our special webinar on how to become a certified ship electrician and an electrotechnical officer. Okay, so this will be the flow of our special webinar, no, for today. Okay, so after I introduce our speaker for today, okay, he will be delivering his lecture, and then after around 2 hours, so we will have a break, no? So meron tayong break. Pero actually, ang pinaka-break po natin, yung pong aming marketing presentation ng MPHT, ng Marinais Powerhouse Team Review and Training Center, no? So, and then after my presentation, he will deliver the second part of his topic, no? Ayan. So my name is Engineer Reginaldo Marinay. No? So you can call me Kuya Reg for short, no? Mga kawerpa, we call our electricians, our master electricians, our electrical engineers as kawerpa, no? Meaning kapower, no? Baliktarin mo lang yung power, werpa. Okay. So okay, so ganun po ang ating magiging flow, no? Then after his lecture, meron po tayong question and answer portion. Pwede naman pong mag-aalat po kami ng mga more or less 30 minutes para sa ating question and answer portion. Pagka kinapos po tayo sa oras, no? Anyway, meron po tayong group chat na gagawin. So makinig pong mabuti, yung ating pong group chat, ipo-forward ko po yung format ng registration form, no? Electronic yung registration form natin sa Messenger din. Bago lang yun. Okay. So, gagawa po tayo ng group chat. So, sa group chat po natin, isa-send po namin yung aming registration form, no? Pipila pa nyo po yon, then isa-send nyo rin po. Isa-send nyo po yung inyong e-registration form sa Marinais Powerhouse, no? Huwag po sa GC, no? To protect, no, for your security. Pero yung format po ng registration form, i-send po namin sa group chat. Then sa group chat din po, ilalagay namin yung mga lecture materials natin, no? Lalagay po namin yung mga lecture materials doon, yung mga PDF files, Word file, PowerPoint. Okay, bibigyan na po namin kayo ng kopya ng PowerPoint presentation nito nang gagamitin sa inyo ng inyong speaker. Isesend po namin in PDF form sa ating group chat. No? Hindi nyo po kailangan kopyahin kung ano yung nasa PowerPoint kasi bibigyan na po namin kayo. No? Siguro pwede kayo take note dun sa ibang babanggitin na bagay ng ating speaker, no? So ano lang,
ipe-present niya ito, no? Babanggitin niya, baka mayroon kayong mapulot sa kanyang binanggit, no? Isulat niyo 'yon, no? Kung meron kayong may nasabi siyang maganda na magagamit ninyo, so you better have your notebook, your ball pen. Wala naman tayong computation no? So ready na po ba? Dapat naka-student mode na po tayo, ready nang makinig, no? Ayan. Sana ready nang makinig lahat, ha? And we advise po sana, no? Although we cannot require you, pero we advise open camera para mas ganahan yung ating speaker, no? Kasi iba pa rin po 'yan, no? Pagka yung teacher ay yung presenter, nakikita niya talaga. Pwede po ba kaming mag-request, no? With your kind indulgence, paki-open po yung ating mga camera. Kasi iba po yung open yung camera nyo lahat, yung nakikita namin yung mga facial expression ninyo. No? Parang nasa face-to-face din tayo. Mas maganda po yon. Sige po, paki-ano po natin. Paki-open lang yung mga camera. Yan. Para mas ganahan po yung ating speaker. Kung okay lang po hanggang mamaya, hanggang 1:30 o before 1:30 po kasi matatapos tayo. And then we also have a webinar on how to become an electrical engineer, from electrician to electrical engineer, no? Baka interested din kayong umattend sa webinar na 'yan, no? Anyway, babanggitin po namin mamaya 'yan sa marketing presentation namin. So more or less mga kulang 2 hours magbe-break po tayo. And then our marketing presentation, no? Pag nagutom naman kayo diyan, pwede naman kayo syempreng sumubo-subo diyan, no? Pwede naman 'yon. Okay? Pero mas maganda po sana, no? Wag niyo pong i-off yung cam nyo para mas ganahan po yung ating speaker makapag-present po ng mas maganda. No? Iba po talaga 'yon. Kahit kayo po, kahit sino po yung nagsasalita. Mas maganda po kaysa picture lang ang nakikita kasi walang expression yan no? Mas maganda po yung nakikita naming nakikinig po talaga kayo. Okay po? So, gagawin na po namin yung ating group chat today. So, antabay lang po tayo sa group chat, no? Kung may mga iba pa po kayong concerns or questions, doon po yan sasagutin ng ating speaker, no? Kung may concern naman po yan sa inyong pagre-review, ako na po ang sasagot dyan, no? So, once again, my name is Engineer Reginaldo Kuya Reg Marinay. I am the president of Marinay's Powerhouse Team Review and Training Center. May I introduce to you our speaker for today? Our speaker is a graduate of Bachelor of Science in Electrical Engineering via ETIAP program. The ETIAP program is a CHED program wherein you can be an engineer if you are an electrician. You can be an engineer in just 1 year. You can get your degree in just 1 year. He graduated from Manuel S. Enverga University Foundation. They call it as Enverga in Quezon. He is our former trainee. Actually, pinakyaw niya lahat ng aming program, yung aming building wiring, motor control, electrical design, electrical estimation. Although meron na siyang more than 6 years sa pagiging electrician. Dati rin, iba rin yung naging trabaho niya. Siya na lang magkukwento niyan. No? Bago siya naging ETO.
Ayan. He is an electrotechnical officer. Okay, without further ado, let us all welcome Mr. Virgilio M. Daniel Jr. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kawerpa. Ako po si Virgilio Daniel. Ako po munang magtuturo sa inyo kung regarding doon kung paano po tayo magiging electrotechnical officer sa isang barko. So, matanong ko lang, ilan ba rito ang electrical engineer na nakagraduate na at kukuha ng board exam bilang isang electrical engineer? Pwede po bang makita? May mga electrical engineer po ba dito na student or registered electrical engineer na undergrad? Okay. REE. Okay. Yung mga ano naman, yung mga high school graduate naman na magte-take ng RME board license, meron ba rito? RME license ka na, sir? Sir Abraham. Okay po. Yung magte-take pa lang po ng RME, meron na po ba dito? Magte-take pa lang ng RME or wala pa? Oo, nung April, tama. Ako din, magte-take rin sana ako ng REE exam nung April, kaya lang, nangyari, na-cancel. So, nag-decide ako na balik muna sa barko. Kasi medyo matagal pa. Hindi naman ako pwede mag-standby ng matagal. Okay. So, magandang umaga ulit sa inyo. RME, EE graduate. Okay. Magandang umaga ulit sa inyo. No? So, sisimulan ko muna yung aking didiscuss sa inyo sa kung paano ako nagsimula. Paano ako nagsimula sa career ko na to at kung anong una ko naging mga trabaho bago ako napunta dito sa posisyon na to. So from the start, naging nasa construction ako noon. So nakakapagtrabaho ako sa mga iba't ibang klase ng trabaho sa construction gaya nung sa paghahalo ng semento, pagpipintura, pagpapalit ng bubong, pati sa electrical. So sa electrical, nagtagal din ako diyan ng mahigit 6 na taon sa experience. Kasi nga hindi naman tayo graduate noon ng degree course. So wala rin akong proper training sa electrical. Naging helper lang ako doon nung mga time na yon. So nung time na yon, siyempre construction, tsaka minsan walang trabaho, minsan meron. Nung time na yan kasi nagkaroon na rin ako ng pamilya. Nakapag-asawa na rin ako ng time na yun. Kaya nakapag-isip ako ng trabaho, nag-isip ako ng trabaho na kung anong pwede kong maging trabaho na hindi naman ako mawawalan. Yung may araw-araw meron akong kikitain. Kasi alam naman natin sa construction, pag natapos na isang project, minsan matagal bago ka na naman magkaroon ulit ng trabaho. So nag-decide ako noon na mag-training as security guard. So nung nag-security guard na ako, tumagal din ako siguro sa security guard mga 7 years, gano'n, para masustentuhan ko yung pangangailangan ng pamilya. Hanggang sa nag-isip ako na nag-usap kami mag-asawa na kung gusto ko mag-abroad, sabi ko, para naman mabigyan ko kayo ng magandang kinabukasan. Kaya lang kako, anong magiging trabaho ko doon? Anong a-applyan ko? Parang nag-ano pa ako noon. Pwede akong sa construction, kaya lang helper. Magkano lang ang sasahurin? Parang parehas rin dito sa Pilipinas noon kasi may nakakausap din ako eh. Halos konti lang diferensya. Hanggang sa isang araw, may event kami sa church event namin.
So naglabas ang UNTV ng program regarding doon sa building wiring design. So free yun. Isa ako sa nabenefisyuhan nun. Kami ang kauna-unahan na naging student ng Powerhouse. So nung nagti-training na ako noon sa building wiring, habang nagti-training ako, pumapasok ako, duty ako. So sa gabi, pinakikiusapan ko lang yung kasama ko na kung maaari, stay muna ako ng one month as a panggabi kasi kinabukasan magti-training na naman ako. Pumayag naman yung kasama ko. So 1 month, gano'n ang nangyari. So awa ng Diyos, natapos ko yung training ko sa building wiring. Sunod nun, nagkaroon naman ng additional training ulit. Nagkaroon naman ng additional training ulit na electrical design. So kinuha ko na naman yung training na yun. So maraming nadagdag sa akin at marami rin ako natutunan sa mga training na yon. Hanggang sa malapit na yung review for RME exam, kinausap ko ngayon si Sir Reggie, si Engineer Marinay na, Sir, high school graduate lang po ako. Pwede po ba ako dyan makapag-training? Kumuha ng exam kasi hindi naman ako professional eh. Hindi naman ako degree holder. Sabi niya sa akin, sige, tingnan natin. Kaya lang sabi niya sa akin, alam mo Ber, maraming bumabagsak, engineering nga bumabagsak diyan eh, engineering student. At totoo naman 'yun. Sa katunayan nga may mga kasama ko na kumuha rin din ng exam na 'yon, nakasabay ko, engineer siya pero bumagsak siya. Bumagsak siya sa RMA exam na 'yon kasi napakahirap nung time na 'yon sa amin. Napakababa ng porsyento ng mga pumasa noong 2010. At alam yan ng mga nag-take ng board exam ng 2010. So yun nga, sabi niya sa akin, Ber, kailan pag-igihan mo, galingan mo rito. Sabi niya, sige, tutulungan kita, gagawin natin lahat ng makakaya, bibigay ko sa iyo lahat ng material, best ko sa pagtuturo para makapasa ka. Ginawa ko naman yung lahat na yun, yung mga in-advise niya sa akin. So nag-review ako, umaga, trabaho, umaga review, sa gabi duty. Pero ang review namin noon once a week lang. Once a week lang kami noon na nagkikita every Saturday. Every Saturday lang kami nagkikita. So pag binibigyan kami ng mga review material, so 1 week ginagawa ko, inaaral ko yung mga binibigay sa akin. May time. Hanggang sa yon, malapit na yung board exam. So kinakabahan din. Lahat naman talaga ng mga nagbo-board exam, medyo kinakabahan yan eh. Pagdating malapit na yung board exam. Lalo na sa kagaya ko. Nung pag-board exam namin, yung technical sa umaga. Tapos sa hapon, PEC. So sa maaga ko siyang natapos kasi lahat halos lang ng mga ni Kuya Reg. So naaral ko ang mga questionnaire. Nung makita ko yung mga questionnaire, sabi ko ito yung mga tinuturo sa amin. So iniisip ko, bawat shade ko doon sa may answer sheet na yon, kinabukasan yun ng anak ko. Kaya, hanggang sa yon, maaga ko siya natapos. Pagkatapos doon, ng paglabas ko ng pinto, sabi ko salamat sa Diyos at lahat halos ay nasagutan ko. Sabi nila. Hindi ngayon, pagbalik namin ng hapon, yun na, PEC na. Medyo yung PEC, medyo nagkaroon kami ng problema doon kasi parang hindi gaanong yung ibang tanong doon, sobrang hirap talaga. Pero meron ding mga madadali lang
Tapos doon sa question ng PEC medyo napakahirap. Doon ako natagalan. Pagkahapon, paglabas ko ng 4 o'clock, natapos ako. Sabi ko ganun, parang 50-50 yung pagkapasa ko na to. Ngayon, 1 week bago lumabas yung result ng exam, 1 week yun eh. Ngayon, si Engineer Doloroso, isa sa mga review instructor dyan sa Powerhouse, sa RNE, nag-congratulate sa akin na pumasa ako. Sabi ko gano'n sa misis ko, tingnan nga natin sa computer. Sabi ko, kung talagang totoo. Parang kasi nung tinignan ko, wala doon pangalan ko. Sinay ko yung pangalan ko. Sabi ko, tinignan ko. Letter D. Sabi ko, alphabetical kasi yan eh. Letter D, Daniel. Sabi ko, wala. Sabi ng asawa ko, paano yan? Nagastos na natin yung mga pera natin sa pag-review. Sabi ko, sige, maghanap na lang ulit ako ng trabaho. Maya-maya, nag-text ulit si Engineer Doloroso. Sabi niya sa akin, Ber, congrats, pumasa ka, nakita mo na ba? Sabi ko, sir, wala naman eh. Ginugutan niya lang yata ako. Hindi, meron. Pumasa ka talaga, totoo, tingnan mo. Chinek ko eh. Sige, balik ka doon sa computer, tingnan mo ulit. Balik na naman ako. Nag-ano lang ako noon, sa mga computer shop lang ako umaarkila ng para makapag-view sa website. So tinignan ko doon sa computer, tinignan ko sa computer, chinek ko, yung tinignan ko, past board exam pa pala ng mga 2015 pa pala yung tinignan ko. Tapos sabi ko, sir, saan pa banda? Sabi niya doon sa news. Nung tinignan ko, chinek ko, nakita ko yung pangalan ko, tuwan-tuwa kami mag-asawa, tuwan-tuwa kami magpamilya na. So, paska ako, nakapasa rin ako sa board exam. Sabi ko. Kaya lang nalungkot kami, gawa nung wala, paano yan, mag-a-apply ka, wala kang pera. Sabi niya ganun. Ano pang pwede natin gawin? Sabi niya, nilapitan ko yung father ko kung pwede makahirap ng pera. Sabi niya, wala akong mapapahiram sa iyo. Sabi ko naman sa kanya, type, baka pwede kong ibenta yung bahay na binigay mo sa akin. Gagamitin ko sa pag-apply. Sabi niya, sige, sabi niya, kung doon ka aasenso, tuloy mo. Sabi niya sa akin. So, tinuloy ko yon. Dahil sa nakapag-apply ako. So, nung una kong experience sa barko, dahil napakadali lang, hindi pa ganong kahirapan ang kumuha ng COC noon. Hindi tulad ngayon, napakahirap ng kumuha ng COC. Sabi niya sa akin, sabi sa akin doon ng agency, ganito na lang gawin natin sa COC mo. Kami na maglalakad niyan. So yung mga ibang requirements mo, yun na lang ipaprocess mo. So kumuha ko ng mga requirements, gamit yung pera na electrical trainee. Trainee muna ako noon. So ang nagiging sahod ko nung trainee ako noon ay nasa $500 muna. So umabot ako doon, naging kontrata ko doon 6 months, 6 months trainee. Tapos pagkatapos ko ng 6 months trainee, nalipat ako doon sa isang sister company nila at ginawa akong full-fledged electrician pero mababa ang sahod kasi nga beginner eh. So naging starting ng full-fledged ko doon, ang sahod ko ay $2,300. Yun ang starting ko. Ako lang mag-isa na noon, solo flight ko. Hindi katulad doon sa kabila, nung trainee ako, may kasama akong electrician na nag-guide sa akin. So nung ako na, solo ko na. Ako na yung dumidiskarte sa lahat ng mga troubleshooting, sa lahat ng mga ginagawa sa electrical. So nandun pa rin, ginaguide pa rin ako ng chief engineer namin. Kasi ang mga chief engineer, merong mga idea din yan regarding dun sa trabaho ng electrician kasi marami din silang nakakasamang electrician sa barko. Marami rin silang idea na nakikita kung anong ginagawa ng isang electrician. At yun ang naging simula ng karir ko at tuloy-tuloy na hanggang sa ngayon. Nagbabarko pa rin ako at naging maganda na yung financial
status namin magpamilya, so yung mga anak ko na bibigyan ko na ng magagandang ah, magagandang mga pangangailangan nila na sa pag-aaral. Hindi kasi noon nung maliliit pa sila kinakabahan ako kung paano ko sila pag-aaralin sa ganong sahod. At dito na simula yung karir ko hanggang sa tuloy-tuloy na ito na yung naging trabaho ko. So, yan po ang aking naging istorya at kung paano ako nagsimula at paano naging electrotechnical officer. So ngayon, medyo nagkaroon ng kahigpitan sa pagkuha ng COC ngayon. Hindi katulad dati. So isa sa mga tatalakayin natin yan kung paano natin kukunin yon at kung paano tayo makakasampa bilang isang ship electrician sa barko. Sisimulan natin sa buksan ko lang yung PowerPoint, sisimulan natin kung yung mga pag-uusapan natin dito. So ito ang mga topic na pag-uusapan natin sa ngayong araw. So ang general outline natin, requirements or preparation, responsibilities ng isang electrotechnical officer, tsaka coordination with other professions. So may mga kasama tayo diyan, hindi lang puro electrical engineer ang nakakasama natin, may mga kasama tayo mechanical engineer. So meron din diyan mga marine engineer. So nandiyan din makakasama natin yung mga boss natin, yung mga superintendent. So nakakausap natin yan kasi tayo yung nasa electrical. So yung paano natin pakikitunguhan sila, yung mga kasama natin sa barko. Challenges, yan, kung paano natin, anong mga challenge doon sa barko. Anong meron doon, ano yung ginagawa natin doon, ano yung mga hirap na mga pagsubok na haharapin natin kapag nandun na tayo. Tsaka yung siyempre yung opportunities, yung mga magagandang bagay na matatamasa natin kapag naging electrotechnical officer tayo sa barko. So pakilala ko lang muna sa inyo yung pakita ko lang sa inyo yung organizational chart. So yung hierarchy sa barko. So magi-start yan sa master. So si master, siya yung overall in charge sa barko. Siya yung kung merong problema regarding sa technical o kaya kung anumang mga problema sa barko, may problema ka sa kasamahan, siya may problema ka sa iba't ibang mga bagay, siya si kapitan doon ka lalapit sa kanya. Siyempre merong grievance machinery. So lapit ka muna sa superior mo. Punta ka muna sa second engineer o kung chief engineer at bago niya iparating doon sa kapitan. So simulan muna natin sa deck department. No? Sa deck department, so si chief officer yung head diyan. Siya yung safety officer ng barko.
cargo officer, medical officer. Minsan ang medical officer hindi siya si second officer. So siya rin yung vector officer tsaka biofouling officer. Susunod sa kanya si second officer. Siya yung sa navigation tsaka GNDSS, siya yung radio officer. Kasi dati merong radio officer ng barko, ngayon inalis na. So ibinigay na doon sa mga marine transportation graduate. O tinatawag natin mga mates. So si third mate, siya yung safety assistant. So sa mga safety, sa mga pag-check ng mga safety equipment, siya yung nag-check niya. Susunod sa kanya si boson, siyempre. Si boson, siya yung inaasahan ni chief mate sa trabaho sa kubyerta. So si able seaman, ordinary seaman, COS, tsaka yung deck cadet. Kung may deck cadet, minsan wala na, minsan meron. So sa sa galley, si chief cook, tsaka si assistant cook, si messman. Punta naman tayo doon sa engine department kung saan yung mga electrical, mga ship electrician ay doon nakahanay. So si chief engineer, yung pinaka-head natin dyan. Siya yung boss natin sa makina. So ang kanyang second in command, yan si second engineer. Si third engineer, tapos ship electrician, oiler, engine cadet. Minsan may kasama tayong wiper, oiler, tsaka engine cadet. Minsan may port engineer. Kaya lang sa ngayon, bihira na ako nakakakita ng port engineer. Halos inaalis na kasi nila kasi gusto ng shipping company, nagbabawas sila ng tao dahil gawa ng nagtitipid o medyo nagkakaproblema sa ngayon global economic. Ayan muna yung ating sa organizational structure. So punta naman tayo kung paano maging electrotechnical officer. So kung magsisimula ka pa lang mag-a-apply sa pagbabarko, mayroong mga shipping agency na nag-a-hire doon sa mga electrical engineer graduate na nakapag-take na ng board exam. May mga arrangement sila na sila yung nagpa-process ng requirements. So gagawin mo lang doon, mag-a-apply ka lang sa kanila, pero bihira yun hindi ko malalahat ng agency. So sila magpa-process ng requirement mo, mga requirements. So padadala ka nila sa isang training center para kumuha ng ETO course. Tapos yung mga STCW mo, sila na rin ang gagastos. So ang gagawin mo lang, mag-a-apply ka lang doon. So may ganong mga arrangement, kaya lang bihira yon. Tapos meron, kung ang isa pa niyan, may arrangement sila dyan na hindi ka pwedeng umalis sa kanila ng ilang taon. Halimbawa, 5 taon, doon ka sa kanila, hindi ka pwedeng lumipat. May waiver kayong pipirmahan. Yan ang magiging arrangement. Tapos kung halimbawa ikaw naman ang gagastos ng dokumento mo, yun, cadet electrician, may kumukuha, may mga shipping agency na nag-hire niyan as cadet electrician. So, a cadet electrician o electrician trainees. So, ang naging first rank, unang sampa ko, ito electrician trainee ako nun. So, akong gumastos ng mga dokumento ko, requirements ko, ako yung gumastos. So, nung nalipat naman ako ng mga ibang shipping agency, wala akong ano sa kanila, wala akong binabayaran o kaya hindi ako nakatali sa kanila. Unlike nung sila yung gumastos sa'yo, so sila yung may ka sa kanila, may pananagutan ka kapag umalis ka, magkakaroon ka ng breach of contract dahil may usapan kayo. Ngayon ito ang isa pa na pwedeng, kung hindi ka pwede sa cadet electrician dahil walang nag-hire nun, ang isang option mo ay gagawin kanilang wiper. Gagawin kanilang wiper sa barko, so ang magiging trabaho mo doon, parang kang OS. So, all around ka, helper. Kung saan ka mapunta, kung saan ka i-assign ni second engineer,
na trabaho, doon ka. Kung sinabi niya sa'yo na, o sige, assist ka muna dito sa akin, mag-overall ka. O kaya, o assist ka muna doon kay elect, gano'n ang magiging ano mo, trabaho mo. So as wiper, kung a wiper, tapos ang ikaw ay isang electrical engineer, tapos siyempre, mas focus ka doon sa pag-assist sa ship electrician. Kasi yun ang magiging trabaho mo eh. So gagawin mo niyan, assist ka sa kanya, tapos aralin mo lahat ng mga ginagawa niya. Kasi ang kontrata mo napakaiksi lang. Palagay natin, ang maximum na contract mo is 8 months. Binigyan ka ng 8 months. So sa dami ng equipment sa barko, hindi naman lahat ng mga trouble dumarating. So may mga wiper electrician na dating wiper tapos nag-electrician din ako nakasama. Ganon ang naging stepping nila. So wiper muna tapos electrician. Now, after dito sa agency ko ngayon, wala silang cadet electrician. So ang ginagawa nila, tinanong ko kung paano naging electrician yung dating nandito. Sabi sa akin ng second engineer, ginagawa dito, sabi niya, wiper muna siya. Tapos after 2 contracts, saka siya magiging electrician. Saka next muna ulit, next slide. So list of requirements for ETO or ETR. So sa mga requirements natin, kailangan natin passport. Siyempre, passport. Siyempre, pag kukuha ka ng passport, ang mga hinihingi dyan, NSO na naman, tsaka NBI. So, kailangan dalawa yung NBI mo na kukunin kasi hinihingi din yan pag kukuha ka naman ng Seaman's Book o tinatawag na Seafarer Identification Record Book, SIRB. Isa yan sa mga requirements ulit. So, tsaka itong Seafarer Identification ID. So, anong pagkakaiba nitong Seafarer Identification Record Book tsaka Seafarer Identification ID? Si SIRB, dito naka-record yung mga sakay mo, mga previous ship mo, dito naka-record. So, may pipirmahan niya ni Kapitan kung kailan ka nag-join at kung kailan ka nag-disembark. So, dito naman sa Seafarer Identification ID, ito yung magsisilbing visa mo papunta sa ibang bansa. Hindi na tayo kukunan ng mga visa. So, hindi lahat ng bansa applicable ito. Pero karamihan sa mga bansa ina-accept na ito. Kaya ni-required ito para hindi na tayo kukunan ng visa. For transisting lang naman ang ginagawa natin magka-transit lang naman tayo, hindi naman tayo mag-i-stay sa isang bansa. So basic training, susunod, basic training. Ito yung SOLAS na sinasabi nung araw. Basic training. So kailangan natin kunin to. Itong pinaka-importante, basic training. So sa basic training, nandito yung personal survival training techniques. Ituturo doon, tsaka fire prevention and firefighting. Elementary first aid, ituturo sa atin doon kung paano mag-revive ng mga hinimatay. Personal safety and social responsibilities, isa yan sa mga tatalakayin din doon. Susunod, yung marine pollution, 1 to 6 consolidated yan. Isa sa mga trainings yan na kukunin natin. Tsaka engine watch keeping. So inaaral dyan yung mga machinery sa barko. Next, medical first aid. So kailangan natin kumuha nito, medical first aid. So doon ititrain tayo kung paano magbenda, kung paano mag-inject. Yan. Advanced firefighting, yan. Kung paano yung pag-atake sa sunog. Proficiency in survival craft and rescue boat. Yan, ituturo nila yung paggamit ng rescue boat, paano sumakay at sa survival craft, paano
deploy ng life craft sa barko kung halimbawa mayroong emergency. Ito naman ang Ship Security Awareness Training and Seafarers with Designated Duties. So nauso na kasi yung anti-piracy, yung piracy sa barko. Marami na rin na hijack. Kukuha rin tayo ng training nito. ETO course, ETO updating courses, tsaka marine high voltage. So sa ETO course, ito yung madugo. Kasi nga, yung mga bagong electrician na ngayon, yung incoming, yung newly electrician na sasampa ng barko, nire-required na sila kumuha ng ETO course. So hindi katulad noon sa amin, kasi dati na kaming electrician. Nung nag-start yan, ni-required yan, nag-start yan April 2016. April 2016 siya nag-start na mag-process na yung mga electrician ng COC para magkaroon ng ETO certificate, ETO license. So kami noon, dahil transition period, ang nangyari, nagkaroon ng yung unang sistema, lahat ng mga electrician, yun ang ginawa nilang nag-i-interview, nag-a-assess sa mga bibigyan ng COC. So tatanungin nila ng mga technical problem, after nun, bibigyan na ng COC. Hanggang sa nagkaroon ng pagbabago, may mga changes na naman, inalis yung mga yon. Inalis naman sila. Ginawa, ibinigay na sa mga training center yung pag-a-assess sa mga ETO. So mayroong practical assessment at mayroon namang technical assessment of oral assessment. So una, kung halimbawa ikaw ay ETO, isasalang ka muna sa oral. Ang naabutan ko, kasi yung iba practical assessment ka agad plus oral assessment. So binago na naman nila, nagkaroon ng changes, oral assessment, pag hindi ka nakapasa sa oral assessment, practical ka. Pag hindi ka nakapasa sa practical, kukuha ka ngayon ng ETO course. So sa akin lang ay naging na-process ko yung oral assessment. So nagbayad ako doon ng less than $100 kasi dollars ang singilan dyan sa isang training center dyan. So mga tinatanong doon yung mga technical lang regarding doon sa trabaho mo sa barko. So sa akin, share ko lang sa inyo yung aking naging yung experience ko at yung mga tinanong nila. So sino-sino ba ang mga nagtatanong diyan? Ang mga para ka na sa isang para ka nag-defend ng thesis mo diyan eh. So nandiyan yung sa panel yung Board of Marine Engineers, isa sa mga board member ng Marine Engineers. Tsaka nandoon din yung ship electrician pero PEE license siya. Later ko na nalaman na PEE pala siya. May PEE din pala na nagbabarko. Akala ko mga electrical registered REE lang mga nagbabarko. May PEE din pala. So yun, i-share ko lang po sa inyo kung anong tinanong sa akin. Una tinanong sa akin, may isang video, may isang simulation silang pinakita sa akin. So nagtitrip yung isang overload relay ng motor control. Tinanong sa akin kung anong cause ng pagtitrip nun. Bakit nagtitrip? Every time na mag-i-start siya, nagtitrip. So ang sagot ko sa kanya, sir, maari may loose connection o disconnected ang isang linya o kaya naputol. Kasi pag naputol ang isang linya, tataas ang kuryente doon sa mga pase doon sa mga pase na natira. Tataas ang kuryente at mag-overload siya. Iinit yung motor siyempre. Pag nag-single phase yung motor mo, iinit yan. Pag uminit yan, magtitrip yung overload relay. So nakapasa na ako doon. Tapos pag nakita naman nila na medyo may alam ka, kukuntian lang nila yung tanong sa'yo. Basta alam nila na ikaw ay marunong hindi lang sa technical, kundi pati sa theoretical. Pero hindi ako naniniwala kasi theory. Pag sinabing theory, kasi ang alam ko theory, yung isang pag-aaral na tinatanggap pero hindi pa napapatunayan, theory.
Eh yung inaaral natin, fact na yan eh, di ba? Facts. Of, napatunayan na, sabi parang magkaiba yata yan. Sige, so ganun, ang tinanong sa akin, regarding naman bakit ginagamit ang Y delta starter. So naalala ko na naman yung mga tinuro sa akin ni Engineer Marinay, ni Kuya Reg. Sabi niya, yung mga tinuro niya sa akin kasi mostly yan yung mga tinuturo, yan yung specialty sa motor control. So yan din ako nagkaroon ng interest eh. Bakit ginagamit ba yung Y delta starting? Sabi ko sa kanya, ang sagot ko, kasi po ganito po yan. Ang Y delta starting, ginagamit yan sa mga malalaking motor. Gawa na ang karakteristik ng motor, during starting niya, kumukuha siya ng napakalaking kuryente. Sabi ko sa kanya. Hindi ko sa kanya ganong ma-explain kasi sabi niya, anong sinusulat? Ba't diyan ka nagsusulat? Sabi ko, sinusulat ko lang po yung tayo dito yung equation ng Y delta. Bigyan na lang kita ng pentel pen, sinulat ko doon. So gumawa ako ng argand diagram, sinulat ko. Nagsulat ko ng argand diagram, time, tsaka yung current. Sabi ko, ganito kataas yan, ang kuryente. Sabi ko, halimbawa kung halimbawa ang kuryente ng motor ay 10 ampere, during starting kako, sabi ni Rojas, ay nasa 40 to 80 times percent yan. So kung halimbawa 10 ampere yan, o sa minimum na lang ng 40 amperes, magiging 40 amperes yan, 4 to times 4 to 8 times. Magiging sa maximum na lang 8 times, magiging 80 ampere yan. Sabi ko, masusunog yung winding ng motor. Kaya ginagamitan natin ng winding ng Y delta starter para ma-reduce niya yung voltage at ma-reduce niya rin yung current. Kasi reduce voltage, reduce current, yun naman ang prinsipyo ng Ohm's law. Kapag tumaas yung kuryente, tataas din yung voltahe. Pag tumaas, bababa yung resistance. Increase voltage, increase current, decrease resistance. Pag bumaba naman yung kuryente, bababa din ang voltahe, tataas ang resistance. So ang relation nila, sabi ko, is voltage is directly proportional to the current and inversely proportional to the resistance. Sabi niya, okay, sabi niya, pasado ka na sa sa assessment mo. Pwede mo nang kunin yung certificate mo sa Marina. So, ngayon, iba na ngayon. So kailangan mong kumuha ng ETO course. So ang ETO course, sa pagka alam ko, ito ay 6 na buwan mong kukunin ito, 6 months sa mga incoming, no? 6 months mo kukunin yung ETO course. Tapos ang presyo, dahil dollars ang babayaran mo, kaya ito convert, ang sabi, balita ko lang nasa 500,000 daw itong ETO course. Napakabigat. Pero malay natin, magbago yan, babaan nila. Kasi gawa ng yung EMSA, nagkaroon ng maigpit na audit dito sa atin. So dahil daw napakadali lang daw kumuha ng ETO license sa atin. Assessment lang, ganoon, nabibigyan na. So hindi katulad daw sa ibang bansa. Kaya ganoon, nagkahigpitan, nagkaroon na ng ETO course ngayon, yung mga incoming. Kung ikaw ay electrical engineer, o ikaw ay electrical technology, kailangan mo pa rin kumuha nito, ETO course. So, si ETO course, 6 na buwan mong iti-take, magti-training ka doon. 6 na buwan bago ka makakuha ng lisensya. At hindi ka pa makaka-akto. Kung makakuha ka man ito ng hindi ka pa pwedeng bigyan ng ETO course, ETO COC kasi kailangan mo pang maka-acquire noong 12 months sea service o more than 12 months.
Yun ang nakalagay. Ewan ko kung may mga changes pa ngayon ulit na binago. Kasi every time may mga changes kasi sa Marina regarding sa pagkuha ng COC namin. So, yun. ETO, updating courses. Ito naman doon para daw to sa mga sa mga dating ETO na napag-iwanan. Napag-iwanan kasi siguro hindi ko alam kung bakit hindi sila nakakuha nung transition period nung kanilang ETO license. Maring busy o hindi alam. So, kailangan nila magkaroon ng updating course, ETO updating course. So, babayaran naman nila ito. Medyo may kamahalan din. Nasa 100 ang sabi sa akin, nasa 100,000 daw itong ETO updating course. So, yun ang mga kukunin natin. Plus, itong marine high voltage. Marine high voltage. So, ginagamit ito kung halimbawa yung barko mo ay nag-generate ng more than 1,000 volts. So para kasi sa kanila, yung 1,000 volts ano yan, high voltage na. So kailangan mong kumuha ng marine high voltage kapag merong nag-generate yung barko mo ng more than 1,000 volts yung generator. May mga usapan pa dito yung nag-handle lang daw ng nag-handle ng 1,000 volts yung pwedeng kumuha nito. So yung iba kasi nung transition period nabigyan ng ETO license, may dalawang kategory ang ETO license, ETO COC. Isang unlimited tsaka isang limited. So pag unlimited yung license mo, pwede ka doon sa mga nag-generate ng 1,000 volts pataas. Yung mga generator nila. Pwede ka doon. Tapos kapag ikaw ay limited, doon ka lang pwede doon sa below. So mga 440 volts o 450 volts na generator lang doon ka applicable. So hindi ka pwede sa mga container o sa mga bulk kasi wala akong matagal ako sa bulk pero wala akong nakitang generator na nag-generate ng 1,000 volts. So sa mga container kailangan nila 'yon. Tsaka sa mga carship siguro, yon meron yan. So kailangan dalawang klase ang ETO COC, isang unlimited tsaka isang limited. So ang nabigay sa akin ng transition period ay ETO COC na unlimited. So pwede akong sumampas sa container, pwede rin ako sumampas sa bulk. So marine high voltage yan nire-required na nila ngayon yan para magkaroon ka ng ETO unlimited. Next, punta naman tayo sa responsibility. Kung ano ang responsibility ng isang electrical officer sa barko. So, reporting to chief engineer. So kay chief engineer tayo makikipag-usap regarding sa mga problema natin sa maintenance, regarding doon sa mga kailangan natin, mga improvement sa barko. Doon kay chief engineer tayo makikipag-usap. Lahat ng mga na-accomplish natin, i-report natin kay chief engineer. At pati yung mga hindi natin na-accomplish dahil merong mga wala tayong spare parts, kulang tayo sa hindi pa dumarating yung pinadala. So kailangan i-follow up. So sabihin natin kay chief engineer yung mga problema natin para magawa yung mga hindi natin nagawa na troubleshooting sa barko. So proper the safe operation, ang responsibility natin, the safe operation and maintenance of all electrical and control installation on board. So yung safe operation niya, tsaka yung lahat ng mga electrical regarding sa makina, kung meron niyang mga control system, tayo ang gumagawa niyan. Lahat mga ilaw, motor, tayo gagawa niyan, tayo magme-maintenance niyan. Mamaya meron akong mga ship machinery na assign sa atin. So proper record of maintenance and repair work carried out by him. So lahat ng mga job
mga trabaho natin sa isang araw, sa loob ng isang araw, i-record natin yon. Gagawa natin ng daily job report. I-record natin yon at ipapasa natin monthly yan. Ipapasa yan ni Chief Engineer sa office doon sa may technical management ng barko. Doon isinesend yan. Maintaining an up-to-date inventory of consumable electric store and spare, informing the second engineer of any requirement. So tayo nagme-maintain, may sarili tayong store. Tayo nagme-maintain ng mga store natin diyan. Tayo rin nag-inventory yung mga kulang. Tayo rin ang gumagawa nung nung pag-order ng mga consumable store tsaka spares. Siyempre, inform din natin si second engineer kung anong mga kailangan pa at gusto niyang idagdag sa yung in-order. Kasi siya, mag-o-order din sila ng si second engineer ang nag-o-order ng para sa kanila sa mga mechanical side naman. Sa electrical side, electrician chief electrical officer ang gumagawa ng order. Siya rin, may sarili din siyang store. May sarili ding store ang second engineer. Assisting the radio officer or deck officer when electrical experience is required for maintenance or repair to electronic equipment. Yan. Pag nandun tayo sa deck naman, tatawagin tayo kung may mga problema yung mga navigational equipment nila. So tayo nagme-maintain yan sa mga GMD, SS nila, sa mga radio nila, tayo nagme-maintain. So chine-check lang natin yung voltage, current ng power supply niya. Tapos pag may problema, tatawagin tayo ni second officer kung ano naging problema. Kung itong mga radio GMD, SS na to, may umaakyat diyan sa barko na nagche-check talaga niyan. So hindi naman tayo totally ang gagawa niyan. Lahat. So check lang natin kung anong problema at kung kaya i-rectify. Kung hindi, meron naman, may umaakyat talaga yan na nag-check niyan. So yun lang sa atin. Sa battery side, check lang natin yung battery niya, kailangan maintain natin. So yung battery kasi napaka-importante niyan. In case emergency, kailangan ang battery mo matatag. Kasi kapag halimbawa naiwan sa iyo, hindi pala na-turn over sa iyo, more than 5 years na yung battery, hindi pa pinapalitan. Naabutan mo ngayon, tapos nagkaroon ng aberya, hindi gumagana yung radio nyo. Kasi wala na siyang backup power supply. So next. Assuming the maintenance of radio equipment on GMDSS vessel, itong Global Marine Distress Safety System. So ensuring that all lighting, both inboard and outboard, is functioning correctly. So dito naman, sinisiguro natin na lahat ng before arrival, bago dumating yung barko sa puerto, check natin yung mga ilaw, lahat na sa loob at labas, tingnan natin kung walang pundi. Check natin yan. Minsan naman, pag may problema yung mga navigational light, tinatawag naman tayo ng mga mates, si second mate or third mate, tatawagin naman tayo, may problema yung mga navigational lights nila. Pero before arrival, dapat chine-check natin ito, both inboard and outboard lights. Kasi once na hindi natin na-check ito, at may umakyat na authority o port street control at makita yung mga emergency light, walang ilaw at pundi, gagawin nilang deficiency ng barko yan. So, ensuring vessel elimination during cargo operation and that cargo cluster are maintained in safe operation and safe condition and adequate quantity. So, yung mga elimination, yung mga ilaw sa pag halimbawa nagdidiskarga o nagkakarga, kailangan sure natin yon, yung mga cargo lights nila before arrival o kaya every Saturday, chine-check natin yan, yung mga cargo lights nila. Kasi minsan mayroong mga gas-gas o nababalatan yung mga wire. So nagkakaroon ng grounded. Madalas yan kasi hindi naman maiwasan. Nahahatak
O kaya medyo nahaharas nila yung paggamit ng cargo lights. So may mga outlet din dyan sa labas, check rin natin yan. Yung mga outlet sa labas, kung may mga tubig, minsan nababasa kasi gawa ng nagkakaroon ng flushing ng seawater kapag maalon, nababasa din yung mga outlet sa labas. Next, the maintenance and testing erection of signal light including canal search light. Itong mga search canal, chine-check din yan regular. Mini-maintain din natin yung mga nasa forward mast na mga ilaw. Every Saturday, pailawin yan. Ensuring that safe working practices are followed throughout his duties. So dapat naka-PPE tayo dito lagi. So suit natin yung coverall natin, safety shoes, helmet. Kapag wala kang helmet at nakikita ka ng mga ni kapitan sa labas, pagagalitan ka. Naglalakad ka walang helmet kasi yung safety mo tawag dito, inaano mo, binabypass mo yung safety. Next. So dito na tayo sa machineries assigned to ETO. So napakarami nating mga machineries. Machineries natin na naka-assign dito, tayo yung gumagawa nito, tayo nangangalaga, tayo rin yung nagpipintura dito kapag halimbawa marumi. Tayo nang gumagawa niyan. Hindi na natin naaasa sa wiper yan kasi maraming ginagawa. Tayo na lang. Kasi tayo rin naman ang masisisi pag nakita yan ng mga bossing na napakarumi. So repair machine. So may dalawang repair machine ng barko, 1 and 2. Pinagpapalit-palit buwan-buwan. Every month yan, change over ka. Every month. So itong repair machine, tayo rin nag-check nito ng freon niya. Tayo nag-check, tayo nagre-record ng temperature niya, temperature sa record chamber, yung meat room, fish room, tsaka vegetable, tayo nagre-record niyan. Tinitingnan natin dapat hindi bababa ng below negative 14, hindi dapat bumaba. Dapat ang maintaining temperature natin diyan sa meat room is 18 to 20, negative 18 to negative 20 degrees. So sa vegetable naman, dapat plus 2 lang tayo diyan. So tayo nagme-maintain diyan, i-record natin yan, may record tayo. Tapos check natin yung kanyang cooling system. So tayo rin nag-a-adjust ng cooling system niya kapag nasa mainit o nasa malamig na lugar. So nire-record natin yung mga pressure niyan, yung suction tsaka yung kanyang discharge pressure. Naka-record din yan. Meron din tayong form niyan na everyday sinusulat natin doon. Pati rin yung air condition. So ganun din. Lahat ng mga kinokollect natin, lahat ng mga data kinokollect natin everyday. Tapos chine-check natin. Tayo din ang maintenance itong aircon. So yung cooling system niya, tayo na rin maglilinis. Tsaka yung kanyang filter, tayo na rin nagpapalit niyan. L-filter niya. So kapag may problema yan, tayo rin nagre-rectify kung kulang siya sa freon, kulang siya sa refrigerant oil, tayo rin ang gagawa niyan. Kung hindi natin kaya, magpatulong tayo kay chief engineer kung hindi natin alam. So galley and laundry equipment. So sa galley and laundry equipment, maraming equipment sa galley. Andyan yung cooking range, iba-iba, yung mga pang gawa ng tinapay ni Mayor. Si Mayor, siya yung nagluluto sa atin. Si Chief Cook, tawag yan, Mayor eh. So, galley equipment, madalas dyan nagkakaroon ng low insulation yan. So tayo nagre-rectify o nagpapalit ng kanyang mga plates. O yung mga pang-chopping, electric chopping niya, sa tayo rin gumagawa niyan. Ice maker niya, mga refrigerator niya na maliliit, kung may problema tayo nagre-rectify. Sa laundry, tayo rin nag-i-install ng laundry sa barko. Yung mga washing machine, pag nagka-problema yan o kaya nagkaroon ng low insulation, tayo tatawagin dyan. Emergency generator. So every Saturday sa emergency generator, tayo yung nagkakandak ng testing every Saturday. Chine-check natin yan lagi. Check natin lagi kung nasa level pa ba yung langis niyan. Check natin lagi kung meron pa siyang fuel. Tayo nag-check niyan lagi. Tayo nagte-testing every Saturday niyan. Ini-start natin yan. Tayo na rin nag-maintain ng emergency generator room.
So, navigational equipment. Navigational equipment, lahat ng mga navigational equipment sa taas, chine-check natin yan sa taas. So, check natin. Kasi minsan doon lang sa radio equipment nila, may mga ilaw doon na maliit for emergency. Once na makita ng isang authority na hindi umiilaw yon at hindi mo na-check na hindi pala umiilaw yon, gagawin na naman nilang deficiency yon. Bad shot ka kay Kapitan pag nagkataon. Engine control console. So sa engine control console, bago tayo umalis o bago tayo umakyat o bumaba sa barko, pagbaba natin sa barko, chine-check natin yung engine control console. So may mga illumination dyan, yung mga indicator light, chine-check natin yan kung gumagana. Main switchboard and starter panel. So every time, so pag itong main switchboard tsaka starter panel, may nasa PMS naman yan kung alin sinasabi naman nila kung ano yung mga i-check mo muna kasi napakarami niyan eh. So hindi mo naman daily gagawin lahat-lahat. So portion by portion yan. Lightings. So everyday ikot ka, check mo lang yung mga lightings. Tingnan mo kung anong mga pundi sa baba, sa taas. Kasi minsan tatawagin ka pa ng AB, utusan ka pa ng AB, utusan ka ng may pundi doon, palitan mo lahat. Kahit sino pwede sa'yo mag-utos. So mas maganda para hindi ka na mautusan, ikaw na lang gumawa. Check mo na lang lagi. Nakakaano yan eh. Nakakawala ng moral, sabi nga nila. All lightings, all motors. So sa all motors, every day, kailangan chine-check natin. May stethoscope doon sa barko. Check natin, mamaya, meron na palang bearing dyan na nag-iingay. So dahil maingay ang barko, so hindi natin manonotice na masyado ng basag na pala yung bearing. So check natin yan, may stethoscope doon. Every day, o kaya screwdriver lang, madidetect na natin na yung bearing ng motor sira na at kailangan ng palitan. Tayo rin nag-overhaul niyan. Deck cranes, kung may cranes o provision cranes, yung deck cranes, kung may 4 kayo na crane sa barko, kung nasampahan mo, 4 na crane, before arrival, dapat siniswing na yan. Siniswing mo, tinetesting mo na yung yung swing, tsaka yung boom up, boom down. Chine-check na natin yan. Para pagdating doon sa puerto, at iikot na ni Boson yan, hindi kanya natatawagin. May problema yung crane. At least, nagka-problema man, nagkaroon man ng problema doon sa time na yon, at tinanong ka ni Kapitan, before arrival pa, chinek mo yan? Oo, chinek ko po yan. At wala kang sa kanya, hindi kanya mapapagsabihan. Provision crane. So sa provision crane, chinecheck din natin ito. Fire detection system. So may mga fire detection system sa barko. Marami yan. So isa-isa natin yan. Every Saturday, pinapaalaraman natin yan, zone by zone. Every Saturday, paalarmahin natin yan. Meron tayong gamit yan, pang testing, smoke detector. Tsaka meron din tayong kung mataas, may stick yan na ginagamit para ma-testing natin yung fire detection system. So meron niyang tinatawag na smoke, heat, tsaka flame. Meron pa yung push button. So in case emergency na magkaroon ng sunog, yun ang babasag, yung plates noon, may plates doon. So babasagin yun tapos mag-aalarma na yung fire alarm signal. Hypermist machine. So hypermist machine, ito yung kumbaga sa mga building, yan yung sprinkler. Tinetesting din natin yan. Gamit lang ng air. Pero hindi mo natin gagamitin yung tubig. So pakikita lang natin, titingnan na gagamit lang tayo ng tissue na maliliit, gugupit-gupitin natin yung tissue na maliliit at iti-tape natin doon sa nozzle. So pag lumalabas ang air doon, gumagalaw yung ginupit-gupit natin na tissue. So minsan may moist doon sa tubo. So baka ma-testing natin yun. Pag na-testing natin yun, mag-flash, magkakaroon ng tubig, mababasa yung equipment. So prepare na lang. Lagyan na lang natin ng mga pantakip para in case may moist doon sa tubo o kaya may mga tira-tirang tubig, hindi mababasa. Kaya sahuran na lang natin ng balde para hindi mag-flash.
communication system. So communication system, ito yung mga telephone system sa barko. Minsan tatawagin ka, may problema yung telepono nila sa kabina, ikaw mag-check. Kung meron kang spare, palitan. Tapos yung mga talkback system, every time, bago dumating at bago magpuerto yung barko, kailangan chine-check yung mga talkback system kasi nakalagay yan sa forward tsaka sa aft during mooring. Pag nagmo-mooring sila, yun ang ginagamit nila, communication. So water ingress alarm system. Sa bodega, pag nag-check na naglilinis na si chiefmate ng bodega, testing natin yung mga water ingress doon sa bodega. Tapos kung kailangan picturean para mayroong ka-ebidensya na na-check mo yan nung time na yon. Sa barko naman, chine-check natin every Saturday yung water ingress doon sa mga sentina nila. General use and GMDSS battery. So every Saturday din ito chine-check. Tayo rin nangangalaga nitong battery. So yung battery sa emergency generator, yung battery sa general use, yung battery sa lifeboat, battery sa rescue boat, may mga records tayo dyan. Nire-record natin kung kailan yan na-install, kailan ang expiration yan. So minomonitor natin para meron tayong record kung kailan siya papalitan. Tayo rin, kung halimbawa, yung battery sa emergency generator, general use at GMDSS ay di tubig pa, hindi pa pre-maintenance, tayo kumukuha ng ano niyan, specific gravity. Tayo rin nag-a-add nagtitimpla ng kanyang battery solution. Kung meron ka namang sulfuric acid tsaka distilled water. All tanks alarm monitoring system. So lahat ng mga tank alarm monitoring system, nasa PMS yan, chine-check natin yan. Tinitignan natin yung function yan kasi may mga pangyayari na kapag lalo na kung magbabunker kayo, magre-refuel ang barko. So dapat chine-check na natin yung kanyang sensor, yung alarm, yung kanyang level sensor. Kasi may pangyayari daw na naapawan sila, hindi nag-activate yung tank alarm dahil hindi na-check. Rescue boat and lifeboat. Rescue boat, minsan si second engineer, may mga barko na si second engineer ang nagte-testing o kaya si third engineer. Pero kadalasan tayo nagpapaandar nitong rescue boat at lifeboat. Tayo nag-check every Saturday, pati battery niya, mga lightings niya, fuel, lahat. Chine-check natin yung function kung gumagalaw pa yung mga steering niya. Tayo chief electrician ang gumagawa niyan. Ito yung bago, yung ballast water treatment. So sa ballast water treatment, bigyan ko lang kayo ng idea. Dati kasi pwede silang magkarga ng ballast water na hindi dumadaan sa treatment. So ngayon, ginagamitan na ito ng treatment. So kinukuryente yung tubig. O kaya may iba nilalagyan ng chlorine, nag-i-inject ng chlorine, tapos sa kanila papupuntahin doon sa mga cargo hold. Kung ibabala sila tapos itong may isang klase naman, pagpapalabasin naman nila o kaya i-discharge nila yung tubig, so may chlorine monitor yun, mag-i-inject naman yun ng neutralizer para yung chlorine nasa tamang level bago nila i-discharge. So chine-check ito ng mga authorities sa mga bansa na pupuntahan natin kung nagpa-function itong ballast water treatment natin. Main engine electronic control. So main engine electronic control. Sa mga latest na barko, ito yung mga issue ngayon na kasi napakamahal ng training nito ng mga ME na barko. So may mga principal o kaya may mga shipping company na sila yung sumasalo o nagbabayad ng training mo. Ang dinig ko na dati nung nag-training ako nito, binayaran ng agency ko, sila nagbayad, sagot ng principal,
nasa 100, sa 100, mga 100,000 pesos ang ginastos. Kasi napakamahal daw nitong training na to. So MGPS, tayo rin nagre-record nito. So chine-check natin yung voltage current nito ng MGPS. Tayo rin na maglilinis nito. Kung halimbawa maraming flux doon, linisin na tayo naglilinis. Kung iba-ibang klase kasi itong MGPS, so tayo rin gumagawa nito. Saka ICCP, sa ICCP tayo rin ang nagre-record nito sa mga ICCP. So maraming trabaho tayo dito sa ICCP yung ginagawa, chine-check. Check natin yung panel sa loob. Kung may mga loose connection, check natin. Tapos nire-record natin daily yung kanyang mga voltage and current. So kung kailangan i-adjust yung kanyang setting, i-adjust natin. Pagdating naman sa mga lugar na fresh water, ino-off ito. Kailangan i-off siya. So daily works. Paano ba tayo magdi-daily work sa barko? Ano bang ginagawa natin pagkababa natin sa barko? Usually, ang ginagawa ko pagbaba ko sa barko, check ko yung mga dinadaanan ko kung may mga punding ilaw, check ko 'yan. Tapos pupunta ako dun sa kusina ni Mayor, check ko yung at i-record ko yung temperature ng record machine, record chamber, nire-record ko 'yon. Doon muna ako dumadaan. Tapos pagbaba sa makina, ikot muna ako niyan. Check ko lahat ng mga motor, ilaw doon. Check ko yung mga panel. Baka kasi minsan meron pangyayari na may mga tubo na naglilik. So nababasa yung panel natin. Kailangan na check natin lahat ng mga electrical equipment kasi sa atin yan naka-assign. Tayo ang masisisi diyan kapag hindi natin na-check. So bago tayo pumasok sa control room, kailangan na-check na natin lahat ng mga machineries na dun sa makina. So pag na-check natin yon, magkakandak ng toolbox meeting si second engineer o si chief engineer. Tatanungin ka lang kung kasi ang ikaw magde-decide kung anong trabaho ang gagawin mo eh. Kasi hindi naman alam ni second engineer kung ano yung mga trabaho na na sa'yo, nakalista na gagawin mong araw. Gagawin mo nung araw na yan. So kailangan sabihin mo sa kanya, ito gagawin ko sir. Kung wala ka namang gagawin o kaya hindi naman ganong less important naman yung gagawin mo at meron silang emergency na gagawin, hingin nila yung tulong mo. So diyan sa daily works ganyan ang nangyayari. So huwag kalimutan, check natin yung console, check natin yung main switchboard natin. Baka nag-high current na yung mga generator, check natin lahat. Yung mga amperahe ng mga motor kasi meron yang amp meter sa switchboard eh. So check natin baka yung fan ventilation nagkaroon ng bara o kaya napuluputan na ng lubid at nag-high current na doon. Yung mga chine-check dyan. So weekly works. Yung katulad na sinabi ko sa kanina, weekly works. Pag weekly, tayo nagpapaalarma ng mga fire alarm system sa barko. So tayo rin minsan ship electrician na rin ang nagte-testing ng emergency fire pump. Siya na rin ang nagte-testing minsan. May mga barko hindi si third engineer. So minsan pag kulang sa tao, ship electrician na ang nagte-testing ng fire pump. Every Saturday chine-check 'yan. Tapos ang rescue boat, tayo na rin nagpapanda ng rescue boat. Every Saturday, chine-check din yan. Tsaka lifeboat. Lahat ng mga fans sa deck, chine-check natin kung yung mga open close niya, yung mga flaps niya gumagana. Yan, chine-check natin. Tayo na rin ang nag-check niyan sa mga safety. Tapos, every Saturday, chine-check natin yung water ingress doon sa engine room. Pinapa-alarma yan every Saturday. So sa fire alarm naman, mamimili ka kung anong zone yung i-check mo muna.
Halimbawa, napili mo, doon ka muna sa ground, sa may engine floor, yun muna i-check mo. Tapos the next Saturday, ibang portion naman, ibang zone naman. Hanggang sa loob ng isang buwan, ay ma-accomplish mo lahat ng fire alarm detector ay na-testing mo. So, yun ang pag-check na tuwing Sabado. Monthly works. Monthly works, nandyan yung running hours. Check na, rinire-record natin every month yung running hours ng mga motor. Tayo yan. Tapos gagawa tayo ng monthly report every month. Kung may mga PMS doon sa atin na naka ano na sa na naka-designate na nakatalaga na sa ganong petsa yon. Kung hindi naman pwedeng gawin sa ibang araw, pwede ilagay mo lang doon na hindi ilagay mo lang sa report mo na hindi mo pwedeng gawin ngayon dahil ganito may problema, ganyan. So sa mga paperworks natin, so Megger, yan, tayo gagawa every quarterly, gumagawa, nagre-report tayo ng Megger. So lahat ng mga motor, may Megger natin yan. So dapat, kung quarterly, January, February, March may papasa mo na yung Megger report. So March, quarterly, chinecheck yung Megger na yan. So madalas kasi sa labas, dahil may mga moisture doon, so yung mga motor madalas doon mabababa o kaya nagkakaroon ng low insulation. Isa pa yan sa trabaho natin, i-check natin yung low insulation ng barko dahil madalas yan. Dahil may mga barko na nasunugan dahil hindi na pinababayaan ng nila, ang napapabayaan yung low insulation, dinidisregard. Yung iba, binabypass pa nga eh. May iba. Pero dapat hindi natin pabayaan yung low insulation dahil napaka-importante niyan. Huwag natin pipihitin na ibababa natin sa zero. So, napaka-importante ng low insulation. I-trace natin hanggat maaga. Kasi magiging problema natin yan. Pag nasunog yan at na lumabas sa investigasyon na kuryente ang dahilan ng sunog, tayo ang mananagot dyan. So dapat yung low insulation lagi nating ilalagay doon sa infinity. So every time na dumarating ang port state control, diyan mainit ang mata nila. Pag pasok nila sa control room, tinitignan nila yung low insulation meter kaagad. So sa paperworks natin, yun. Monthly report, ginagawa natin. Weekly report, yung mga weekly natin. So yung weekly, meron tayong form para sa fire alarm. Sinusulat natin doon. Kung sa ganitong week, ito yung mga na-testing natin. Yan. Tapos yung battery, every week din yan, chine-check natin. So huwag natin kakalimutan mag-sign sa battery. Kasi pag nakalimutan natin mag-sign na hindi natin na-check, isa yan sa magiging grounds ng authority para magbigay siya ng deficiency kasi sasabihin niya hindi natin chinek kasi wala tayong sign doon sa battery log report. So hindi yan kinakalimutan. Every week sinusulat kung ilan ang voltahe, ilan ang amperahe, tapos kung ano yung kanyang specific gravity nung time na yan, tapos kung ano yung temperature niya. So yan ang mga sinusulat yan. So sa monthly, pag monthly na, ipapasa mo na lahat ng daily job report mo na ginawa ng buong buwan. Pati kasama ng weekly reports mo, ipapasa mo yan sa monthly. So nandiyan na yung temperature, lahat ng temperature na na-record mo sa may repair chamber, sa repair machine, sa air condition, tapos yung mga record mo sa ICCP, tsaka MGPS. Yan, diyan mo ipapasa, isasabit mo yan every month sa barko, sa chief engineer. At si chief engineer naman ipapadala niya yan doon sa office. Yan ang mga paperworks natin na ginagawa ng isang ship electrician sa barko.
Meron pang iba niyan, nadadagdagan, depende yan sa company policy. Kasi sa company policy, doon sila nagbe-base. At hindi naman lahat ng ah, paper works na naka-assign sa atin, minsan napupunta yan sa ibang mga engineers. Yung iba sa atin, hindi pare-pareho. Pero depende yan sa company policy. Ang nabanggit ko lang yung mga common company policy. So additional trainings, no? Preparation tayo sa paghahanda. Binalak natin magbabarko tayo. Gusto ko magbarko kasi malaki ang sahod eh. Kasi pag dito totoo yan, malaki ang sahod sa barko. Malaki ang kinikita ng isang ship electrician sa barko. Pero marami ka namang mga pagdadaanan. Additional training siyempre. So additional training, ang ginawa ko noon, additional training and seminars. So nag-start ako mag-training kay Sir Reggie noon ng building wiring. So building wiring, nag-training ako sa kanya. So sumunod, motor control. Motor control, interesting pag-aralan ng motor control. So nag-wiring kami ng motor control sa St. Peter. Doon ang practical namin sa St. Peter. So doon kami gumawa ng online, direct online starting. Tapos yung forward reverse, tsaka Y delta. Yan, namin ginawa. So maganda naging foundation ko sa kanya sa electrical. Magaling talaga magturo. Tsaka mahusay. Hindi ako makakarating sa ganitong posisyon kung hindi niya ako naturuan ng maayos sa regarding sa electrical. Tsaka trainings, so yun. Isa pang sasuggest ko, kailangan nyo kumuha ng HVAC, yung heating and air conditioning ventilation ba yun? HVAC. So kailangan nyo kumuha ng training regarding sa air condition tsaka sa repair. Kasi kailangan nyo yan doon sa barko kasi kayo gagawa ng mga troubleshooting sa repair machine tsaka sa air condition. So kayo rin ang tatawagin dyan ni Chief Engineer. So, ikaw ang magre-rectify niyan. Ikaw ang magdadagdag ng preyon. Ikaw ang maglilinis ng, kung halimbawa may moisture yan, ikaw ang magpapalit ng mga filter niyan. Ikaw lahat ang mag-check niya, ang mag-aayos niyan. So, yan ang mga trainings na kailangan nyo kunin. At isa pa, is instrumentation and control. So, madalas kasi karamihan ng mga equipment sa barko, puro pang industrial. So, kailangan nyo kumuha ng instrumentation and control training. Kasi kailangan yon. Kailangan nyo sa barko. Kasi unlike dati, ako wala akong training noon ng instrumentation. So, medyo kapa-kapa pa ako noon nung nag-training ako. So, itong susunod kong ay sasuggest na kukunin nyo na additional training, yung electronic engine control. So, mas maganda kunin nyo na yan. Kung halimbawa may nakita kayong medyo mura lang, at kasi may mga shipping agency na hindi nila sinasagot yan eh. Pagdating nyo sa barko, ang sasampahan yung makina, electronic engine. So wala kayong knowledge doon, kakapa-kapa kayo, mahirap mag-troubleshoot, sakit sa ulo, pressure ka, magdamag ka, wala kang tulog dahil hindi mo alam kung paano mo siya ito-troubleshoot. Dahil wala kang knowledge. So mas maganda may training ka, may knowledge ka pagdating doon, may idea ka kung paano gagawin, paano magpapalit ng card, paano papalitan ng CCU, paano i-check ang kanyang system. Yun, kumare, dagdagan nyo ng maraming training. So, seminars. So, isa sa mga naging advantage ko nung nag-apply ko itong mga seminars.
So si Engineer Marina, si Sir Reggie, marami siyang nagiging free seminars. So kunin natin ito, pati yung mga certificates. So isa sa mga naging advantage ko ito, mga free seminars niya. Marami siyang mga free seminars na ginagawa. So kunin natin pati yung mga trainings niya, no? Yung seminars niya, mga certificate, kolektahin natin ito, ipunin natin ito. Kasi kung halimbawa isa kang RME license at gusto mo mag-BSEE, so isa ito sa mga tinitignan ng mga assessor doon sa Enverga na kailangan kasi magiging points mo to kapag may points sila na nire-required, kapag hindi ka nakapasok, hindi ka pasok doon, hindi ka nila tatanggapin. So kailangan kung may mga trainings mo, hinihingi nila 'yan, mga seminars mo, hinihingi nila 'yan. Siyempre advantage kung RME license ka na para makakuha ka ng BSEE sa Enverga. So wag natin kalimutan 'yon. Libre naman yung training ni Sir Reggie. Kunin natin yung mga pre-training niya, tsaka makakapagdagdag ng kaalaman sa atin yan. Diyan ako naging yung mga trainings niya, yung mga tinuturo niya. So yung foundation ko sa electrical knowledge naging matatag. So working environment sa barko, ano bang madadatnan natin sa barko? Ano bang mga risk diyan? So magpapalit ka ng ilaw doon sa napakataas na forward mast, may tendency na mahulog ka, ay kailangan safety, kailangan naka-safety belt ka. So sa makina naman, napakainit sa makina, hindi mo talaga maiiwasan kasi engine yan, tsaka maingay. Pag napunta naman kayo sa malamig, sobrang lamig naman. Tsaka yung environment mo sa barko ay yung kayo lang nagkikita sa barko. O umaga, hapon, yun pa rin nakikita mo. So hindi katulad nung nandito ka sa lupa, nakakapasyal ka doon, halos 2 buwan kayong naglalayag, pinakamahaba nyo, 2 buwan kalahati, naglalayag kayo. At minsan pag natagalan kayo sa anchorage, minsan umabot kayong 3 buwan sa anchorage. So medyo maboboring ka. So dapat medyo prepare na kayo pagdating doon sa mga ganong sistema. So itong homesick, no? Homesick. So madalas maraming mga nagbabarko na homesick. Dapat prepare tayo dito. So isipin na lang natin para hindi tayo may homesick, para sa kinabukasan ng pamilya natin. Kasi later on, hindi naman tayo magbabarko habang buhay. So kailangan natin mag-ipon ng pera para meron tayong pang-business o kung gusto natin magtayo ng business. So sa homesick, may mga barko na may internet, may mga barko na walang internet. May mga barko na may internet, napakamahal naman ng babayaran mo. So may barko na may internet, ang binabayaran namin yung 25 MB, nasa $8 yun. MB lang 25 MB, $8. So may mga barko na may mga free internet. So maswerte ka pag doon ka napunta. Libre ang internet mo, unlimited. Pwede kang makausap yung pamilya mo everyday, natatawagan mo, nakakapag-video call ka, nakikita mo yung mga anak mo. Yun, maswerte ka pag merong libre. Hindi ka ma-homesick. Maganda yung may free internet, pero bihira yung mga barko na mayroong free internet. Bihira. Okay, tapos na tayo sa additional training. So sa mga additional trainings, so kung merong mga pre-training o kaya mga trainings si Engineer Marina, si Sir Reggie na kinakandak, grab natin yan. Isa yan sa mga makakadagdag kaalaman sa atin, at pagdating naman sa pag-a-apply, advantage natin yan. Mas maraming training, as advantage ka. Mas marami kang certificate na naipon, mas ma-advantage ka doon sa kakompetensya mo na nag-a-apply. At pagdating naman doon, kung ikaw ay RME at kukuha ka ng BSEE, mas makakadagdag ng points yan sa'yo para matanggap ka
Kasi hindi lahat naman na nag-a-apply sa ETF natatanggap. Siyempre may mga binabasihan din sila, mga trainings, mga naging naging achievement mo. So, yan ang isa sa mga points na tinitignan sa Inverga. At i-interviewin ka pa doon. So, kung gusto natin kumuha ng BSEE, meron pala mamaya pala mamayang seminars kung paano mag-apply para maging BSEE sa Inverga. So next, so dito muna tayo sa slideshow. So slideshow. Yung itutur ko lang kayo sa barko. Ito yung sinampahan ko nung mga previous may binigay sa akin ng aking superintendent na picture before ako sumampa. Pag-aralan ko raw yung mga system. Pinakita niya sa akin tong mga picture na to kung anong mga madadatnan kong machinery. So ito yung deadman alarm system. So si deadman alarm system ina-activate yan kasi unman yung barko. So kapag unman ang barko, i-activate yan ni second engineer yung deadman alarm system. So ano ba tong deadman alarm system? So siya yung nagde-detect ng kung merong isang may mga motion detector kasi yan may mga motion detector. So kapag nakakita sila ng tao, yung kapag walang nakitang gumagalaw, so mag-aalarma yan, yung deadman alarm system. O kaya yan ay ina-activate kapag yan ay merong nakitang hindi unconscious, mga unconscious na. So activate yan. Tapos ito yung fire alarm detector, itong pula. Itong pula, fire alarm detector. Balik tayo. So, yung fire alarm detector, tinetest natin yan. Mayroon tayong stick, meron tayong key na tinutusok yan sa ilalim para mag-alarm. Para hindi mo nabasagin yung kulay puting plates na yan. So, ito yung mga ventilation starter panel. So, kailangan dito sa ventilation na to, yung mga indicator lights niya umiilaw para alam natin na gumagana yung ventilation. At pag hindi umiilaw, ibig sabihin hindi gumagana yung mga ventilation fan sa engine room. Kaya may mga ventilation fan yan, kailangan yan sa generator. Kailangan yan sa makina kasi mainit sa makina. So, check natin yan lagi. Ito naman yung sa emergency stop switch. So, tayo rin ng emergency stop switch, nag-check. So yan ang emergency stop switch sa mga fans during emergency kapag may sunog o kaya anumang emergency sa barko na sa makina, yan ini-stop natin yan. Diyan tayo pipindot na sa labas lang yan ng outside yan sa engine room. Tapos yung mga emergency stop fuel, diyan din. Emergency stop ng mga fans. Tsaka kung may sunog sa deck o sa galley, diyan din ini-stop yung mga fans niya. Ito yung mga starter panel. Ito yung maabutan natin sa refer machine. Ayan. Chine-check natin dyan yung current. Check natin yung nire-record natin yan. Chine-check natin yung mga indicator lights. Check natin sa load yung mga starter panel kung may mga loose connection. Yan ang trabaho ng isang ship electrician. So ito naman yung sa may hydraulic valve. So may mga valvula sa barko na ang nag-o-open ay yung hydraulic na. So automated. So pipindutin na lang nila, magbubukas na siya. Pipindut lang sila, magsasara na. Hindi na sila gagamit ng pangbukas at pangsara. Ito yung hydraulic power supply niya. Ayan, ayan yung kanyang mga solenoid valve. So chine-check natin yan. Minsan may mga tagas yan. So pag dahil vibration, lumuluwag yung mga connection yan ng mga pipe. So, higpit-higpit lang. Check rin natin yung mga solenoid valve, solenoid coil. Yan. Kasi minsan hindi nagpa-function yan eh. Pag hindi nagpa-function yan, may manual natin. Ito yung kanyang manual pump. So ito yung ating
Saan ba 'to? Calorifier. So dito ito yung nagsusupply ano pag malamig yung hot water natin, ito yung ito yung machine na diyan dumadaan yung tubig para maging hot water sa calorifier na yan. Para dalhin dun sa kabina natin, pampaligo sa kusina ni Mayor, pang defrost niya ng kanyang mga frozen meat, yan. Pampainit yan. Water sterilizer. So yan, isa sa mga chine-check natin yan, yung water sterilizer. So tinatanggal natin yung filter. So ang filter niya ito. So, check natin, papalitan natin yan. Pinapalitan natin yan kung marumi na. Kung medyo okay pa, lilinisan lang at ibabalik natin. Tapos meron niyang UV light. UV light. Chine-check din natin yung UV light niya kung okay pa. Pag hindi na okay, papalitan. Ito yung filter dryer. So may mga barko na yung hangin ay may moisture. So gumagamit sila dito ng chiller. Gumagamit sila ng chiller para sa mga sa hangin. So ito yung refer natin. Ganito kalaki siya. Ganito yung air condition machine. Ganito kalaki ang air condition machine. Ganito yung style. Yan. Starter panel niya. So chine-check natin sa loob. Yan, ito yung chine-check natin. Ito yung fans na to. Chine-check ito. Itong kasi every Saturday kailangan gumagalaw ito. Itong cylinder nito. So automatic 'yan. May hangin na dadaloy diyan para mag-activate itong cylinder na to. Pneumatic cylinder. So ito yung mga tangke ng fuel. Kanyang temperature controller. Sa nagkakaproblema dito sa temperature controller na 'to eh. Madalas ito nagkakaroon ng ito nasisira kasi madalas ito nagkakaroon to ng depekto dahil sa init. No, pag hindi niya kinaya ang init sa makina kasi siyempre electronics 'yan, prone sa init. Madali siya nasisira. So ito yung mga lube oil sa lube oil tanks. Ito yung sensor, no? Ito sensor, ito mga chine-check natin yung mga sensor niya sa mga level sensor niya. So tinetest natin yan kung nag-activate pa yan. So ito yung starter panel sa labas ng mga fans. Yan, exhaust valve ng main engine. Minsan tinatawag tayo para mag-assist sa kanila kung papalit sila ng exhaust valve. Kailangan naman power. Lalo na kung kulang ang tao sa makina dahil minsan hindi naman kompleto. Minsan ilan lang yung mga ratings. Minsan isa, minsan wala, minsan dalawa. Ayan. So ito yung repair machine, no? Repair machine yan. So itong repair machine, adjust tayo ng cooling niya pag malamig at kung mainit, adjust din natin sa repair machine. Ito yung repair machine. Yan, chine-check natin yung pressure gauge. So dito yung nire-record natin ito. So may mga pressure switch siya dito. So pag halimbawa gusto mong testingin yung pressure switch, ito. Tanggalin mo na yung takip. Testing mo. Kung gusto mo actual testing yung kanyang trip para mag-high pressure, yan, pwede mong gamitin yung mga valvula dyan. So ito, disable alarm. Disable alarm. So ito yung pag gumagawa si Peter o kaya yung welder, magwe-welding sila sa control sa engine para hindi na sila magpa-disable doon sa bridge ng mga fire alarm detector. Sila na nagdi-disable. Ito yung pipindot na lang sila dito para hindi na sila tatawag doon sa bridge. So
Pag inactivate nila itong disable, hindi na ma-detect ng detector yung mga usok na napoproduce ng pagwe-welding tsaka yung heat, yung init ng welding, tsaka yung spark, yung apoy, hindi na makikita ng flame detector. Mga tools sa engine room, may lathe machine. So sa lathe machine, chine-check natin yung mga motor niyan. Chine-check natin yung motor ng lathe machine na yan. Ito yung kanilang workshop. So ito pala, dagdag ko, dapat sa ilalim nitong starter panel na to, dapat may insulation matting ito. Ito binigay sa akin bago ako sumampa. So dapat ito meron itong insulation matting. So lahat ng insulation, lahat ng mga starter panel dapat may insulation matting. Kasi yan ang isa sa mga chine-check ng mga Port State Authority. So, ito naman yung kanyang hydropore. So dito, bago dalhin ang tubig pataas sa atin, dumadaan dito. Pataas sa mga kabina, dumadaan dito. Yung fresh water. Ito sa incinerator. So may mga barko, tayo nag-check ng mga safety equipment, safety device ng mga ng incinerator nito. Kapag dumating ang port state control, tayo ang tatawagin ni chief engineer para i-testing ang safety device ng incinerator kung nagpa-function pa. Halimbawa ay yung flame eye, kung testingin niya, yung papatest yung flame eye, shutdown, mga high pressure niya, tsaka yung mga overload trip ng motor. Yan, tayo nag-check niyan. Ito ang itsura ng panel niya. So, grease trap. Ayun. Ito yung sa local firefighting. No? So, yung sinasabi ko parang 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 filter. Parang filter niya. Parang filter. Yung sinasabi ko parang sprinkler. Ito yung parang sprinkler sa atin. So, pwede nating pwede nating i-activate dito, pwede ring i-activate do sa starter niya. So, itong kanyang mga remote starting. So, pwede tayo mag-activate dito. Naka-locate ito kung saan malapit yung machine. For example, itong incinerator, ito. So, si incinerator meron niyang sprinkler din. So, kailangan kung i-activate natin, hindi na tayo pupunta doon sa may starter panel niya at para makita natin kung talagang lumalabas, merong flow na lumalabas, hindi siya barado. Dito na lang natin i-testing. So, emergency fire pump, tulad ng sinabi ko kanina, minsan tayo nagte-testing nito. Bababa tayo dyan, check natin yung pressure kung gumagana. Kung malakas yung pressure kasi isa sa tinitignan ng port state yung pressure eh. So may mga operating instruction naman siya na nakalagay sa panel. Ito naman yung sa hydraulic power supply ng lifeboat. Yung debit ng lifeboat kung paano siya ilo-launch. Ito yung hydraulic power supply niya. Steering gear. So sa steering gear, yan, isa sa mga chine-check din natin to, steering gear. No? Steering gear, yung mga motor niya, tsaka yung mga control system niya, chine-check natin yan. Baka may mga losing part na kasi sa barko, malakas talaga ang vibration yan. Sa mga chine-check natin yan. Tsaka kung kulang sa langis, inform natin second engineer para madagdagan natin yung langis niya. Kasi kinokontrol din nila yung paggamit ng mga langis. Kung dapat pa bang dagdagan o hindi o kaya pa. Pagdating naman ng port state, isa sa mga chine-check niyan, yung kanyang overload relay, yung steering, no? Chine-check niyan yung overload. Chine-check diyan yung phase alarm, phase failure. Chine-check diyan yung kanyang low level tank. So yung mga safety device, so no power, titrip mo lang yung breaker. Tapos yung patatakbuhin nila itong
iti-test nila yung uh, rudder mo from starboard to port. So oorasan nila yan. Kailangan pumasok ka doon sa oras nila. So may time limit yung pagtakbo ng steering ng rudder. Kapag hindi siya pumasok doon sa required time na yun, magkakaroon ng deficiency. Kailangan so minsan tayo na rin minsan pag wala tayong ginagawa, tayo na rin nagsusupply ng grasa dito. Telephone system yan. Check natin. Ito yung sinasabi ko. Check natin ito. Kasi communication, kailangan na yan ay magamit. Ito yung kanilang repeater na gyro. So may sa hydraulic ng mooring. Hello. Hello. So nawala ako